Filipino summary ng Rich Dad Poor Dad. Pangunahing ideya, hindi sapat ang matatas sa eskwela para yumaman. Kailangan ang financial intelligence o katalinuhan sa pera. Ang kwento ng dalawang ama. Ikinwento ni Kiyosaki na parang mayroon siyang dalawang ama na magkaiba ang pananaw sa pera. Isa, ang mahirap na ama, kanyang tunay na ama. Isang edukado at may mataas na posisyon sa gobyerno. Paniniwala, mag-aral kang mabuti, magkaroon ng magandang trabaho, mag-ipon, at bumili ng mga ari-arian, tulad ng bahay at kotse. Kalalabasan, kahit malaki ang sweldo, laging problema sa pera at may mga utang. Nagtatrabaho para sa pera. Dalawa, ang mayamang ama, ama ng kanyang kaibigan. Isang negosyante na hindi gaanong nakapag-aral ngunit napakayaman. Paniniwala, dapat mong pag-aralan kung paano gumana ang pera, at gawin mo itong magtrabaho para sa iyo. Kalalabasan, yumaman sa pamamagitan ng negosyo at real estate. Ang pera ang nagtatrabaho para sa kanya. Mga pangunahing aral na dapat malaman ng bawat Filipino. Isa, ang mayaman ay hindi nagtatrabaho para sa pera, ang pera ang nagtatrabaho para sa kanila. Huwag maging alipin ng sahod o sahod-sahod lang mentality. Ang goal ay lumikha ng mga mapagkukunan ng kita na kumikita kahit natutulog ka. Dalawa, alamin ang pagkakaiba ng asset at liability, pag-aari at pananagutan. Ito ang pinakamahalagang aral. Simple lang ang tuntunin. Asset, pag-aari, ang bagay na naglalagay ng pera sa bulsa mo. Paupahang bahay o lupain, negosyo, stocks na may dividend, mutual funds. Liability, pananagutan, paakit, ang bagay na kumukuha ng pera sa bulsa mo. Utang sa credit card, kotse na hinuhulugan, mamahaling bahay na hinuhulugan na wala namang income. Ang sikreto ng mayaman, bumili ng mga asset. Ang problema ng karaniwang tao, binibili ang mga bagay na akala nila ay asset, ngunit liability pala. Tatlo, asikasuhin ang sariling negosyo. Hindi ito nangangahulugang mag-resign kaagad sa trabaho. Ang ibig sabihin, habang may regular trabaho ka, magsimula ka ng mga side hustle o pamuhunan na magiging source ng kita mo sa hinaharap. Huwag umasa lang sa isang source ng income. 4. Gamitin ang buwis at kumpanya sa iyong advantage. Ipinapaliwanag dito na ang mga negosyante ay legal na nakakapagbawas ng kanilang buwis sa pamamagitan ng mga gastos sa negosyo bago magbayad ng tax. Samantalang ang empleyado, kinakaltasan na ng tax ang sahod bago pagastusin. 5. Ang mayaman ay lumilikha ng pera. Hindi sila naghihintay lang ng oportunidad. Sila ang lumilikha nito sa pamamagitan ng pagiging malikhain, pagkuha ng calculated risks, at pagsisimula ng negosyo. Paano ito maia-apply sa buhay sa Pilipinas? Huwag magpakampante sa isang kahig, isang tuka na mindset. Kahit maliit ang sinisimulan, mag-invest sa mga totoong asset. Unahin ang financial education. Magbasa, mag-seminar online, o manood ng mga lektura tungkol sa pag-i-invest sa mutual funds, o real estate dito sa Pilipinas. Mag-isip ng mga negosyong pang-Pinoy. Maaaring magsimula sa maliit, online selling, food cart, paupahang room o parking space, at palagwin ito. Iwasan ang mga liability na ipinapanggap na asset. Bago bumili ng bagong kotse o mamahaling gadget sa kreditong may malaking interest, isipin muna kung liability ba talaga ito. Sa madaling salita, ang libro ay hindi tungkol sa pagiging madamo sa pera kundi tungkol sa pagiging matalino dito. Ang goal ay palayain ang sarili sa financial worries sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pagkilos.